kaugnay ng paghahanda doon sa pista ng Nazareno diyan sa Quiapo. Nasa atin naman linya ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga. Welcome po ulit sa DCWB. Good morning po, Sir Christian, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Major, para ka na namin co-host dito pero pero meron tayong pag-uusapan ngayong umaga dahil nung mga nakaraan ay yung mga paputok, yung paghahanda sa Kapaskuhan. Ngayon na Major, abala pa rin, hindi matitigil, hindi mapapahinga ang pulisya dahil yung pista naman ng Nazareno. Ano yung ginagawa mo ng paghahanda ng National Capital Region Police Office, Major? Bukod po dun sa ating ilalatag na deployment natin para sa pista ng Nazareno, ngayon po ay ongoing yung walkthrough natin, kasama syempre yung ating mga deployed personnel para siguraduhin kung sapat na yung latag natin ng mga tao na makaka-ensure dun sa ating mga deboto ay magiging ligtas sila at magiging maayos yung flow ng andas hanggang sa papunta at sa pagpasok niya ng simbahan. Major, doon sa mga nakaraang taon, dahil na-cover natin yun, mahigpit yung seguridad, maraming pinagbawal, merong signal jam. Ano yung, kung merong ipatutupad na iba ngayong taon, meron bang ganon na o parehong security preparations yung aasahan natin ngayong taon? Same na security preparations pa rin naman tayo sa ngayon dahil yung ruta is pareho din lang. Siguro ang magkakaiba lang natin is yung goal natin na mas mabilis nating maipasok from 20 hours nung nakaraang taon. Ang goal natin ngayon is kalahatiin natin kahit 10 to 12 hours man lamang. 10 to 12 hours. Ano yung ginagawa nyo, Major, para at least ma-reach natin o maabot natin yung mabilis na andar ng andas at makabalik sa simbahan ng Quiapo? So mas magiging maayos yung ating crowd management and control. Maglalagay tayo ng bukod sa mga pulis dun sa mga ating 12 segments, meron din tayong mga pulis na sasama na mismo dun sa andas para kumbaga mas malimit natin yung mga nagkukos ng pagbagal nung pag-usad ng andas natin papunta ng simbahan. Aside from that, meron tayong mga iba pang measures na gagawin. Siguro malalaman na lang natin yun kasi magdidepende tayo sa bilang ng tao. Hindi natin masusure kasi nakaraan sa 8 million yung more or less yung dumagsa ng mga deboto nung nakaraang taon. So magdidepende talaga sa sitwasyon kung ano ang gagawin ng ating mga kapulisan, ganun din yung mga ihos at iba pa nating mga kasama kung paano natin mas mabilis na mapapaandar at mapapaipasok ng simbahan ng andas. Tama ba, Major? May kasama na rin na pulis doon sa mga nakapalibot doon sa andas para matiyak na dire-diretso yung kasi minsan nangyayari na iiba-iba yung hila, kanya-kanyang hila. So ngayon kasama na yung pulis para mag-guide doon sa paghila sa andas. Yes po, meron na pong kasamang pulis. May mga nag-volunteer din po tayo na pulis/ihos. So, sila po yung mag-e-ensure kasi nga gaya ng sabi ninyo, minsan naiiba yung Hinahatak, takbo. Kasi may hahatak sa kaliwa, may hahatak sa kanan. So, yun yung magiging magiging challenge din kung itong ating mga pulis is sila yung makakapagdiretso ng ruta. Nung nakaraan taon, tama ba, Major, 8 million yung naitala natin na crowd estimate dyan sa pista ng Nazareno. Ngayon ba meron kayong inaasahan na bilang ng dadalo dyan sa pista? Sa ngayon, naglalaro pa rin naman sa bilang na yan. Although, tingin ko mas dadami yung ating mga yung ating mga deboto ngayon, yung mga magjo-join dahil na rin siguro sa mga pinagdaanan natin last year at syempre sa marami din na magjo-join or mga bagong deboto na may mga kanya-kanya ding mga panalangin at may kanya-kanyang mga hihingin. Dahil ito kaya ko na itanong yan na Major. Ito palang mga nakalipas na araw hindi pa mismong araw ng pista. Ang dami ng tao kahapon yung pagbabasbas pa lang ng mga estandarte at iba pa, talagang dinumog na. Even, pati nung December 30, nung nagkaroon ng prosesyon ng gabi o Thanksgiving, talagang dinumog na ng mga deboto. Tama po. So parang pa lang yan, parang meron na agad tayong preview na medyo marami-rami talaga. Mas marami sa nagdaan pa yung mga mag-a-attend dito sa ngayon sa atin sa January 9. Major, nung mga nakaraan taon, merong mga pinagbawal ang pulisya. Bawal yung naka-cap, bawal yung naka-jacket, bawal yung mga iba pa. Ngayon ba, ano yung mga ipagbabawal ng pulisya para matiyak yung seguridad ng pista?
Since meron pong bagong inimplement na ordinansa ang Maynila, ang lungsod ng Maynila, so isa po 'yan sa maaari na sa ipagbabawal natin yung pagsusuot ng helmet, yung mga mask na nagtatakip sa mukha at siyempre yung iba pang mga ano, yung mga puwedeng mag-cover ng kanilang pagkakakilanlan. Aside po dun, same pa rin naman po yung mga bawal dalhin, mga siyempre mga bawal ang sumama. Hindi natin masasabing bawal pero siyempre magpipilit pa rin, 'wag nang sumama yung Mhm. may mga sakit or may mga iniindang karamdaman. Bawal po ang pagdadala ng mahalagang gamit siyempre yung malalaking bag, magdala na lamang tayo ng kinakailangan at bantayang mabuti yung personal nating kagamitan. Siyempre yung pagsampa sa andas or Mhm. pag-akyat dahil maaari itong magdulot ng pagkahulog at malubhang pinsala. Aside po sa mga bawal, bawal ang armas, kutsilyo, matutulis na bagay at mga nakakalasing na inumin. Yun lamang naman po ang mga kailangan Mhm. nating ipagbawal para, kahit papaano ay masiguro natin na magiging maayos yung ating pagdiriwang. Major, 'pag nagko-cover kami diyan, alam naman natin may pinatutupad na liquor ban, ano? May liquor ban diyan sa paligid ng Quiapo pero pista eh. So meron pa rin talagang nagpupumilit, may nakikita tayo na may nagiinuman, meron namang humahalo din na iba na nakainom na. Ito ba'y kabilang sa babantayan ng pulisya? Yes po, kasama po 'yan sa ating imo-monitor at babantayan para po masiguro na, hindi naman po sa pinagbabawalan natin lalo yung Mhm. mga nakainom kasi for security purposes po nila, safety concerns po. Kung nakainom kasi po sila, hindi na nila alam kung, tama pa ba yung paghila nila or baka sila pa yung madagaanan. So yun po yung mga iniiwasan natin kaya hangga't maaari po kumbaga nasa tamang kalagayan o nasa tamang wisyo po sana yung ating mga a-attend dito at pupunta sa, pista ng Mhm. Nazareno. Major, ilan ulit yung nabanggit niyo na ito no, pero ilan nga ulit yung ide-deploy nating kapulisan para sa pagtiyak ng seguridad sa pista at saka ito ba'y posible pang madagdagan? Sa ngayon po ang atin pong ide-deploy is nasa 18,000 na personnel. So magmumula po ito sa NCRPO, meron po mga augmented forces mula sa Region 3 at Region 4A. Ganon din po merong ipapahiram sa atin ng SAF, ang National Headquarters at syempre yung iba pa pong partner agencies natin. Hindi pa po kasama dyan yung ating mga force multipliers na siya naman pong tutulong sa atin para bantayan yung mga areas po na hindi naman po talagang sakop nitong ating traslasyon. Mhm. Major, meron bang ipatutupad na signal jam? Dahil yan lagi yung tanong ano, ba't walang signal? Ba't di kami makapag-upload sa Instagram? May mga ganon. Bakit di kami makatext? Wala kami ma-receive na tawag. May patutupad bang signal jam sa pista ng Nazareno? Posible po na magkaroon po tayo ng, pagkawala ng signal para na rin po sa ating seguridad kasi alam naman po natin na yung ganyang malalaking event na karamihan ay dinadagsa ng tao ay may mga baka may magtangka. So as ano po, preemptive Mhm. measure na rin po natin. At panghuling tanong, alam ko medyo kinakapos na yung boses nyo, Major, ano? Pero panghuling tanong ko, meron bang namo-monitor na threat ang Philippine National Police kaugnay ng pista sa darating na Enero 9? Sa ngayon po wala naman po tayong natatanggap na validated or specific threat kaugnay po sa Traslasyon 2026. Gayunpaman tayo po ay nananatiling naka-heightened alert at patuloy po yung ating ginagawang intelligence monitoring, ang ating threat assessment, ganun din ang ating koordinasyon sa iba't ibang ahensya para po maagapan ng anumang posibleng banta at mapanatili po ang ligtas at mapayapang pagdaraos ng ating traslasyon. Oo nga, Major, ano, tama ba? Naka-heightened alert pa rin tayo hanggang ngayon dahil kaugnay naman to nung Pasko at Bagong Taon. Hanggang? Yes po. Naka-heightened alert pa rin naman po tayo. So, nakadepende na po yan sa pamunuan ng PNP kung tayo po ay magtataas ng full alert. Pero for now po, heightened alert pa rin po tayo. Ayun. Alright, maraming salamat po, Major. Ipahinga mo muna yung boses po, baka ma-interview namin kayo ulit mamaya. Sige Maraming po, salamat, magandang Major. umaga po. Yan po si Major Hazel Asilio, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Kaugnay naman ng mga paghahanda ng pulisya para po sa pista ng Nazareno sa Enero 9.